Unang kabanata ng Roses Are Red. Labis ang tuwa ni Michelle. Paano'y hindi niya inaasahang magiging ganoon kabilis ang pakikipagsara ng deal sa dalawang business partners, isang taga Hong Kong at isang Singaporean, parehong Chinese. Sa loob ng wala pang 2 linggo, nagkasundo sila sa terms ng partnership at profit-sharing scheme. Inaprobahan din agad ng dalaga ang iprenisinta sa kanyang pagtatayuan ng shops ng mga iyon. Ang sa Hong Kong ay malapit sa Statue Square kung saan nagtitipon ang mga Pinay workers kapag linggo. Ang sa Singapore ay sa Lucky Plaza. Tipunan din ng mga nagtatrabaho roong Pilipino kapag day off nila. Pero alam ni Michelle na hindi pure luck ang naghatid sa kanya sa business deals na iyon. Kapwa-batikang negosyante ang mga kadil at susubo ba ang mga ito sa isang kumpanyang Pilipino kung hindi nakatitiyak sa profitability ng kanilang sosyo? Executive Vice President ang 25 anyos na dalaga ng Rojas Merchandising Incorporated o RMI, may-ari ng Rainbows, isang chain ng popular na garment shop sa Pilipinas. Ang proprietor niyon ay si George Rojas, boyfriend ni Michelle. Ngunit ang relasyon niya sa 29 anyos na may-ari ng Rainbows ay walang kinalaman sa mataas niyang posisyon sa kumpanya. Ibig sabihin, hindi inilagay si Michelle doon como lang girlfriend siya ni George. Ang totoo, at si George mismo ang madalas magsabi sa mga kaklose nila, maaaring walang Rainbow's chain of shops kung hindi dahil kay Michelle. Aminado si George na utang niya sa talino ng girlfriend kaya nakilala at umasenso ng husto ang Rainbows. Anito pa, bukod sa kabisado ni Michelle ang pulso ng panlasa ng target market nila, mahusay rin sa management ng negosyo ang dalaga. Kaya nga si Michelle ang inatasan ni George na makipagsara ng deal sa Hong Kong at sa Singapore. Lubos ang tiwala ng binata sa girlfriend. At justified ang tiwalang iyon ni George. Sa 5 araw ni Michelle sa Hong Kong, nagkapirmahan na sila. At nang lumipad ang dalaga sa Singapore in 6 days, kompleto na ang mga dokumento para sa Rainbow's shop doon. Katatapos nga lang pumirma ni na Michelle at ng Singaporean business partner sa papeles ng tanghaling iyon. Pagkaraang mag-lunch kasalo ang staff niyon, nagpaalam na ang dalaga. Sinabi niyang maglilibot muna siya at magsha-shopping ng pasalubong para kay George. Personal acquaintance ng Singaporean ang boyfriend ng dalaga. Ilang items lang ang pinamili ni Michelle. Nagpasya siyang bumalik muna sa tinutuluyan sa Raffles Hotel. Tatawagan niya muna si George mula roon, saka siya magpapalit ng mas casual na suot. Balak ng dalagang pumunta sa museum doon. Kahit business management ang kurso niyang tinapos, nasa sining ang tunay niyang hilig. Pagdating sa hotel at pagkuha ng kanyang card key sa front desk, nasurpresa si Michelle. Hindi lang card key ang iniabot sa kanya ng clerk. Kasama niyon ang bungkos ng telephone message slips. Puro, please return call ang mensahe roon. Mula iyon sa Pilipinas kay Gilbert, ang nakababata at nag-iisang kapatid ni George at sing edad ng dalaga. Nag-abot ang mga kilay ni Michelle. Hindi niya malaman ang gagawin.
Magre-return call ba siya kay Gilbert? Si Gilbert, sa totoo lang, ang muntik nang maging boyfriend ni Michelle. Naging classmate niya ito sa isang subject sa kolehiyo at naging masugid na manliligaw buhat noon. Kung sa gwapo, talagang gwapo si Gilbert. Matangkad, malaki ang katawan, nakaka-excite kapag tumitig, mabikas magdala ng damit, at mayaman. Pero hindi niya gusto si Gilbert. In fact, makalawa niya ito noong binasted. Pero dahil sa peer pressure, in-entertain niya ang panunuyo ng binata nang sa ikatlong pagkakataon ay mag-try uli ito. Napansinin niya. Sabi nga sa kanya ng isang kabarkada, desidido ko pang graduate sa college nang ni minsan hindi mo natikman kung paano magka-boyfriend? Sagot ni Michelle, wala akong matipuhan sa mga sumubok manligaw sa akin. May magagawa ba ako niyan? Of course, may magagawa ka, sabi ng isa pa niyang barkada, ang pinakapilya sa grupo nilang apat. Sagutin mo si Gilbert. Anito, if only for the experience, makipag-boyfriend ka na. Oo nga, salo ng ikatlo sa kanila. Hindi ka ba sumasawa sa kala-library lang? Habang kaming tatlo, nasa gimmick kasama ng mga syota namin. Ikaw, nasaan? Nakasubsob sa pag-aaral. With your kind of brains, kahit siguro nakapikit, papasa ka sa exams. Lumabi lang si Michelle. Aniya, hindi ako makikipagrelasyon para lang masabing may boyfriend din. Eh di huwag mong sagutin si Gilbert. Payo ng una. Pansinin mo lang. Go out with him. Yan lang. Just string him along? Sabi ni Michelle. Bakit hindi? Sabay na sagot ng dalawa. Unfair naman yun sa kanya. Ani Michelle sa mga kaibigan. Aba, mas unfair na panay lang ang busted mo sa kanya. Sabi ng isa pang kaibigan. Malay mo, yung sumama sa kanyang mag-snack o mag-blackwatches sa kung saan, baka happy na siya noon. O sa bandang pilya. Kung palagay mo ay talagang unfair to just string him along, eh di sagutin mo. Pag nakatagpo ka ng mahal mo, saka mo i-dump si Gilbert. Easy, hindi ba? Sa kakukulit ng barkada, pinagbigyan ni Michelle ang dinner invitation ni Gilbert. Ngunit ang minsang iyon ay hindi na naulit. Ang dahilan, nasa restaurant din na pinagtipanan nila ang kuya ng kadate, si George. Very proud si Gilbert nang ipakilala ang kadate sa kuya. Ngunit agad na nanlumo si Gilbert nang ma-realize kung bakit nag-join sa mesa nila ang kapatid. At halos ayaw nang alisin ang pagkakatitig kay Michelle. Na-attract ang kuya sa dalaga. Prangka si George. Inusisa niya ang kapatid at kadate sa harapang iyon kung may relasyon sila. Nang sabihin ni Michelle na magkaibigan lang sila ni Gilbert, obvious ang tuwa ni George. Ewan lang kung naging obvious din ang mariing pagkakagat-labi ni Gilbert dahil doon. Mula noon ay pinursige ni George ang panliligaw kay Michelle. At si Michelle, kung may simpatya rin dito, ay hindi nagpakipot ng matagal. Sinagot niya si George ng araw na magtapos siya sa kolehiyo. Naging
Magkaibigan pa rin sina Michelle at Gilbert buhat noon. Gayunman, hindi nawawala sa likod ng isip ng dalaga na isang panahong ininteres siya nito. Ngunit kung pagbabatayan ang pagkahuli niyang pagtitig ni Gilbert sa kanya sa paminsan-minsang nilang pagkikita sa ngayon, may suspecha si Michelle na naroon pa rin ang interes na iyon. Kaya nga alanganin si Michelle na damputin ang telepono. Nasa kanyang hotel room na siya. Naibaba na niya ang dalang shopping bags, pero ang message slips ay hawak pa niya. Magre-return call ba siya kay Gilbert? Pero naisip pa rin niya, ano naman kayang kailangan yun? Noon tumunog ang telepono. Dinampot niya iyon. Nasa bedside table ang telepono. Pagkasabi niya ng hello, narinig niya ang tinig ng hotel operator. "You've got a long-distance call from the Philippines, ma'am." At sabi niyon sa nasa linya, "Go on, the party's on the line." "Hello, Michelle." Si Gilbert. "Hi, Gilbert." Sagot ni Michelle, matabang. Bihira na silang magkausap ng binata, buhat nang gawin siyang Executive Vice President ng kumpanya ni George at bigyan ng 10% shares sa pagmamay-ari ng RMI. Bumukod din ito ng tirahan sa kuya at madalang nang pumasyal sa opisina ni na Michelle na nasa Ortigas Complex. "Didn't you get my messages?" Tanong ni Gilbert. "I've been trying to reach you all day." "Nasa business meeting sa Comula kaninang umaga," sagot ni Michelle. "Alam yun ni George. Hindi ba nabanggit sa iyo?" Nagsisi agad si Michelle sa huling sinabi. Ang alam niya, may 1 taon na rin, buhat nang magkaroon ng gap ang magkapatid. Kung paminsan-minsan na lang silang mag-usap ni Gilbert, mas lalo na ito at si George. Parang walang narinig si Gilbert. Anito, "You should really bring along a cellphone with you para anytime na may gustong kumontak sa'yo." "No," maagap na sagot ni Michelle. "Ayokong gawin yun. Ayokong magdala ng cellphone, especially when I'm working on a serious business deal." "At paano kung may emergency?" tanong ni Gilbert. "Anong emergency?" Parang may suya na lakip ang tinig ni Michelle. Kaya hindi siguro agad nakasagot si Gilbert. "Hello, Gilbert? Nasa linya ka pa ba?" tanong ni Michelle. Nagbuntong hininga si Gilbert. Anito, "May nangyari kay Kuya Michelle." Noon tila may bumundol sa dibdib ng dalaga. Sabi ni Gilbert, "Wala na siya, Michelle. Wala na si Kuya." "Anong ibig mong sabihin?" Nangangatal ang tinig ni Michelle. Sagot ni Gilbert, "He's dead, Michelle. Patay na si Kuya George." Kung halos panawan nagmalay si Michelle sa balitang namatay ang kanyang boyfriend habang nasa Singapore ang dalaga, higit ang pagkagimbal na naghihintay sa kanya kahit nasa eroplano pa lang siya pabalik sa Maynila. Abangan.